Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay magbibigay tayo ng update tungkol sa dalawang bagyo na mino-monitor natin sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Una, ang bagyong may local name na Opong na kasalukuyang isang tropical storm. Ito ay may lakas ng hangin umaabot sa 85 km per hour at may pagbugso na umaabot sa 105 km per hour. Kumikilos ito sa hilagang kanluran sa bilis na 15 km per hour. Base sa ating pagtaya, babagtasin nito ang Samar, Eastern Samar, Northern Samar, Sorsogon, Masbate, Albay, Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, Romblon, Marinduque, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Batangas, Laguna, Quezon Province, Polillo Islands, Metro Manila, Bulacan, Pampanga, Bataan, Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Pangasinan, La Union, katimogang bahagi ng Nueva Vizcaya, katimogang bahagi ng Quirino, Aurora, Busuanga, Bintuan, at Coron. Ang mga nabanggit na lugar ay maaaring makaranas ng pag-ulan dahil sa bagyo. Sa mga susunod na oras, posible pang lumakas ang bagyong Opong at maging severe tropical storm. Bukas ng gabi, inaasahan na posibleng pumasok ito sa kategoryang typhoon, kung saan maaaring itaas ang signal number 4 sa mga lugar na dadaanan ng sentro nito. Inaasahan din ang pagtaas ng wind signal sa mga kalapit na lugar. May hahalin tulad natin ng typhoon category sa isang sasakyan na may bilis na 120 km per hour o higit pa, dahil ang pagbugso ang siyang mapaminsala dahil sa bilis at lakas nito. Kaya pinaghahanda na natin ang ating mga kababayan dahil inaasahan din natin ang pagkawala ng komunikasyon. Paalalahanan natin ang ating mga mahal sa buhay na maging alerto dahil ang bagyong ito ay posibleng umabot sa typhoon category bago maglandfall. Base sa track ng bagyo, posibleng maglandfall ang sentro ng bagyong Opong sa Biyernes ng madaling araw sa mga lugar ng Sorsogon, Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, timog bahagi ng Quezon Province, San Francisco, Gen, Luna, Lopez, Macalelon, Lucena City, Candelaria, San Pablo City, Lipa City, Tanawan, Batangas, Santa Cruz Laguna, Tagaytay, Trece Martires City, Nasugbo, Balayan, at Talisay. Kaya naman, posibleng itaas ang signal number 4 sa Biyernes ng hapon hanggang Sabado ng umaga. Maging alerto po sa mga nabanggit na lugar dahil ito ang posibleng daanan ng sentro ng bagyo. Kung malapit kayo sa sentro, asahan din ang signal number 3. Samantala, ang lubos na apektado ng hangin na mapaminsala ay ang mga lugar na nasa ilalim ng signal number 4 at 3 dahil sa malakas na hangin at pag-ulan na maaaring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. Dahil sa bagyong Opong, nakataas din ang weather advisory pagsapit ng bukas ng hapon hanggang Biyernes ng hapon. Nakataas ang red rainfall warning sa Northern Samar at Sorsogon, kung saan inaasahan ng 200 mm o higit pang pag-ulan. Asahan ng pagbaha at pagguho ng lupa sa mabundok na lugar. Orange rainfall warning naman sa Eastern Samar, Masbate, Albay, Catanduanes, Camarines Sur, at Camarines Norte, kung saan 100 hanggang 200 mm na pag-ulan ang inaasahan. Yellow rainfall warning naman sa Leyte, Biliran, Negros Oriental, Negros Occidental, Guimaras, Iloilo, Capiz, Antique, Aklan, Romblon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Marinduque, Batangas, Laguna, Quezon, Polillo Islands, Aurora, Isabela, at Palawan, kung saan 50 hanggang 100 mm na pag-ulan ang mararanasan. Kaya iba yung pag-iingat po mga kababayan dahil kahit hindi kayo nabanggit ay apektado pa rin kayo ng pag-ulan. Para naman sa mino-monitor nating bagyong Nando na dating super typhoon, bahagya na itong Hamina at kasalukuyang typhoon category na lamang. Huling namataan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility sa layong 728 kilometro kanluran ng extreme northern Luzon. Taglay pa rin ito ang lakas ng hanging umaabot sa 175 km per hour at may pagbugso na umaabot sa 215 km per hour. Kumikilos pa kanluran sa bilis na 25 km per hour. Kasalukuyang wala ng direktang epekto ang bagyong Nando sa ating bansa. Ngunit ang hinihila nitong hanging habagat ang siyang nakakaapekto pa rin sa kanlurang bahagi ng ating bansa, lalo na sa Zambales, Bataan, at Occidental Mindoro, kung saan inaasahan pa rin ang pag-ulan na maaaring umabot sa 50 hanggang 100 mm. Para naman sa magiging lagay ng ating karagatan, mayroon pa rin tayong nakataas na gale warning sa kanlurang bahagi ng Luzon kung saan posible pa rin makaranas ng mataas na pag-alon na mapanganib pa rin sa mga may maliliit na sasakyang pandagat.
Maalon pa rin ang mga nalalabing seaboard ng kanlurang bahagi ng ating bansa. Sa kasalukuyan, light to moderate pa rin naman ang pag-alon sa silangang bahagi ng ating bansa, ngunit sa paglapit ng bagyong Opong, inaasahan na rin ang pagtaas ng gale warning sa nasabing seaboard. Sa Luzon, inaasahan pa rin natin ang bahagyang maulap sa kanlurang bahagi ng ating bansa na may kalat-kalat na pag-ulan. Sa silangang bahagi naman, inaasahan natin na bahagya pa ring makakaranas ng maaliwalas na panahon, ngunit pagsapit ng hapon at gabi, nariyan na ang mga biglaang buhos ng pag-ulan dulot ng hanging habagat at palapit na bagyong Opong. Sa Bicol Region at Calabarzon, inaasahan na natin ang makulimlim na panahon at mga kalat-kalat na pag-ulan dulot ng palapit na bagyo. Dahil sa epekto pa rin ng hanging habagat, apektado pa rin ng mga pag-ulan ang Occidental Mindoro at mga kalapit nitong lugar. Sa Visayas, asahan pa rin natin ang bahagyang maulap na papawirin at mga posibleng kalat-kalat na pag-ulan, kung saan mas mataas ang tsansa ng pag-ulan sa silangang bahagi ng Visayas, lalo na sa Samar Region. Habang papalapit ang bagyong Opong, asahan ng malalakas na pag-ulan at hangin sa inyong lugar. Sa Mindanao, asahan ng maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan sa silangang bahagi, lalo na sa Caraga Region at Davao Region, kung saan hagip na ng cloud cluster ng bagyong Opong ang silangang bahagi ng Mindanao. Dahil sa paglapit ng bagyong Opong sa silangang bahagi ng Visayas, nakataas ang signal number 1 sa Northern Samar, at Eastern Samar, kung saan posibleng makaranas ng hanging umaabot sa 39 km per hour at may pagbugso na umaabot sa 61 km per hour. Pinaghahanda na natin ang mga lugar na may wind signal dahil inaasahan pa natin na mas tataas pa ang signal sa paglapit ng bagyo. Kaya maging updated sa mga bagong ulat panahon na aming ilalabas. Ingat po tayong lahat.